Mapagpalang araw mga kasamang basketball lovers. Pag-uusapan natin ngayon ang point guard ng Japan na si Yuki Kawamura sa naging performance niya kontra kay Wemby at France pati na rin ang sinabi niya tungkol sa ating pambatong si Kai Sotto. At ang isa pa ay tungkol naman kay Coach Aldin Ayo ng Converge. Pero bago ang lahat ng iyan ay pakihit muna ng subscribe at bell button pati na rin ang like upang ma-notify ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Sa sobrang ganda ng pinakitang laro ni Yuki Kawamura kontra kay Victor Wembanyama at iba pang mga NBA players ng bansang France, ay masasabi natin na siya ay NBA ready na. Ang 23-year-old point guard ay nagtala ng NBA caliber performance na may stats na 29 points, 7 rebounds at 6 assists. Napakalaking mga numero ng mga ito, lalo na't sa Olympic niya ito ginawa at sa kabila na rin ng height niyang 5 foot 8 inches. Dahil nga sa performance nga niyang ito, ay binigyan siya ng two-way contract ng isang NBA team na Memphis Grizzlies kahit natalo sila sa larong iyon. Hindi naman lingid sa karamihan sa buong Asia na si Kawamura ay katandem ng ating pambatong si Kai Sotto sa Yokohama B Corsairs sa B-League. Maganda ang pinakita nilang dalawa dahil sa teamwork tulad ng lob pass, drop pass, pick and roll at mga alley-up plays mula sa assist ni Kawamura papunta kay Kai Sotto. At dahil dito nang labas ng magandang obserbasyon at opinyon si Kawamura na pumapabor sa ating pambato na si Kai Ju. Ito ang kanyang mga sinabi at tatagalugin ko na rin para sa ating lahat. Maliban sa kanilang mga height, sila Victor Wembanyama at Kai Sotto ay maraming pagkakahawig with respect to their playing style. Naniniwala ako na kung hindi isang Asyano at mabigyan ng tsansa makapaglaro sa NBA si Kai Sotto, ay magiging katulad niya si Wembanyama. Napakalaking revelasyon ito mula kay Kawamura na nakalaro na ang dalawang mga higante. At ang ibig sabihin ng revelasyon na ito ay NBA caliber din pala si Kai Sotto. At hindi lang basta NBA caliber dahil hinalintulad siya kay Wembanyama na nagdo-dominate sa NBA sa umpisa pa lang ng kanyang batang-batang career. So, makakapag-dominate din pala si Kai Sotto sa NBA ayon sa observation ni Kawamura. Kaya sabi ko nga mga kasamang na ang revelasyong ito ay pabor sa ating pambatong si Kai Sotto. Ipagdasal natin na sana mapansin din ito ng Memphis Grizzlies kung saan maglalaro si Kawamura dahil win-win situation kung magkakasama muli sila sa isang team. Pareho silang magbe-benefit dahil mas mailalabas pa nila ang husay nila kung magkasama sila sa court. Pero sa kabila ng lahat ng yaan, fake news daw pala itong balitang ito. Wala daw sinabing ganito si Yuki Kawamura. Okay, fine. Sabihin na nating fake news nga ito sa ngayon. Oo sa ngayon, mga kasamang, dahil para sa akin, maaari pa rin itong magkatotoo. Sa tingin nyo ba, hindi sasagi sa isip ni Kawamura kapag nasa NBA na siya na humiling sa management ng Grizzlies na papirmahin ng kontrata at makalaro sa court si Kai Sotto? Sa tingin ko, hindi ito imposible, kaya huwag tayong magsalita ng tapos. Kaya kahit hindi totoo ang balitang ito ay hindi nangangahulugan na hindi din totoo na isang araw makapaglaro si Kawamura kasama si Kai Sotto sa NBA. Usapang PBA naman tayo, Coach Aldin Ayo at Converge tuluyan nang naghiwalay. Medyo nakakagulat ang pangyayaring ito dahil hindi inaasahan ng marami na aalis na itong si Ayo sa nasabing kopoonan dahil ilang araw bago ganapin ang PBA draft pick, ay na-interview pa ito tungkol sa kukunin nilang player dahil nga sila ang first draft pick ngayon taon. Sinabi pa din niya sa interview ang mga kailangan nilang i-improve sa kanilang pagre-rebuild dahil ilang conference din na bokya ang team niya. Pero kung matatandaan nyo, may mga rumors na kumakalat noong All-Filipino Cup na tinatapos na lang daw talaga ni Ayo ang All-Filipino Conference at aalis na din daw talaga ito. Ngunit nabaliwala nga lang ang balitang iyan dahil si Ayo pa ang mismong pumili ng import ng Converge para sa darating na conference
at isa din siya sa nagpaplano kung papaano ire-rebuild ang team sa pangunguna ng number 1 draft pick na si Justin Baltazar. Hindi kaya may kinalaman sa pag-alis ni Ayo sa team ang naging performance nila sa Kadayawan Invitational Cup. Ang Converge ay nagtala ng 3-win-loss record. Nakuha nila ang nag-iisang panalo kontra Phoenix at ang isa sa 3 talo naman ay nakuha nila kontra sa college team na De La Salle University. Sa tingin ko mga kasamang walang masama matalo sa kapwa professional na team dahil kulang naman sila sa manpower at wala nga itong si Baltazar, pero doon sa pagkatalo nila kontra sa De La Salle ay mahirap tanggapin. Kung maalala nyo, bago magsimula ang Kadayawan Cup ay ayos naman ang lahat sa Converge at kay Ayo. Pero bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin dahil nang mabalitaan ng madla ang pagkatalo ng Converge sa isang college team na De La Salle. At ilang araw lang mula ng pangyayaring iyon ay lumabas na nga ang nakakagulat na balita na hindi na nga si Aldin Ayo ang coach ng Converge sa darating na conference. At dito na po nagtatapos ang ating basketball update, mga kasamang basketball lovers. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe.